Dominant Protector. Credit to the author. 5,581-90. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay hindi sinasadya. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan. Ako na ang bahala dito. Hanggat sa tingin mo ay magagawa ito, pag-uusapan natin ito sa direksyong ito. Ano sa tingin mo? Hindi naman magiging mapang-api si Terence, ito ay isang panalo para sa magkabilang panig kung tutuusin. Sa walang katapusang karagatan, walang nakakaalam kung gaano karaming mga halimaw sa dagat ang mayroon. Sa mababaw na dagat, karamihan sa mga halimaw sa dagat ay nasa foundation stage. Medyo malayo, mas madalas ang mga halimaw sa dagat sa Geodan stage. Hanggat ang target ay isang halimaw sa dagat sa Geodan stage, halos walang kahirapan para sa 4 na malalaki at 10 maliliit na nascent soul stage masters na mangaso. Hindi pa nagkaroon ng ganitong pagkakataon para sa kooperasyon noon. Para hayaan ang mga matataas at makapangyarihang bagong silang na mga halimaw na ito mula sa Soul Realm na magsanib puwersa upang manghuli ng mga sea beast ng Golden Core Realm. Hindi niya talaga kayang ipahiya ang sarili niya, kaya ang mga inner core ng mga sea beast ay palaging medyo mahirap makuha. Naniniwala si Terence na kung matutuloy ang kasunduan, hindi dapat maging problema ang panloob na bahagi ng Golden Core. Tumango ang matandang halimaw na lumalamon ng espiritu at saka hinaila ang mga kuko nito, tahimik na nagkalkala. Pagkaraan ng mahabang panahon, sinabi nito, ganito natin gawin, ang panloob na core ng isang halimaw sa dagat na nasa yugto ng Jindan ay maaaring ipagpalit sa 10 pwesto at 10 araw na oras ng pagmimina. Ayon sa pinakamataas na limitasyon na sinabi mo, 200 tao sa loob ng kalahating taon, iyon ay. Ano iyon? Kinalkula ko lang, sandali lang. 10 para sa isa, 200 para sa 20. Hindi alam ni Terence ang sasabihin, nabuhay ng napakaraming taon ang halimaw na ito, ngunit tila hindi ito nag-aral ng mabuti sa matematika. Tila hindi sapat ang dulo ng mga kuko nito para sa isang napakadaling problema sa matematika. 360 gininto ang ubod ng mga halimaw sa dagat. Hindi napigilan ni Terence na ipaalala sa kanya pagkalipas ng ilang minuto. 360 oras core stage inner cores. Malinaw na nagpapakita ng kaunting kawalan ng tiwala ang maliliit na mata ng matandang espiritong halimaw na nagpipista. Tila malalim na nakaugat sa puso nito ang imahe ng mga tusong tao. Mabuti na lang at dahil sa paalala ni Terence, mas madali itong mapatunayan. Maya-maya, masayang tumango ang matandang halimaw na mahilig sa karne, tama, ito ay 360 gininto ang core na panloob na core mula sa mahalimaw sa dagat. Hanggat mayroon tayong ganitong bilang ng mga panloob na core, bubuksan namin ito sa inyong mga tao sa loob ng kalahating taon at hahayaan ang 200 sa inyong mga tao na pumunta upang minahin ang espiritual na jade. Pinunasan ni Terence ang kanyang malamig na pawis at nagpatuloy, kung gayon, ilang gintong panloob na core ang maaaring maging halaga ng isang bagong silang na kaluluwang panloob na core ng isang halimaw sa dagat. Sa pagkakataong ito, hindi na nagpatuloy sa pagkamot ng mga kuko nito ang matandang espiritong halimaw na nagpipista. Tutal, medyo simple lang naman ang tanong na iyon. Matapos mag-isip sandali, agad nitong sinabi, sige, 1:5 ang ratio. Ang isang orihinal na inner core ng infant stage ay maaaring gamitin bilang 5 inner core ng Oris core. Kung lahat sila ay orihinal na inner core ng infant stage. Nang makitang magsisimula na ulit magkalkula ang matandang halimaw, mabilis na sumingit si Terence, 72 inner cores yan, di ba? Tama. Tila hindi nagsisinungaling si Terence dati at nakuha niya ang tiwala ng matandang halimaw. Hindi nito sinuri ang sarili nito at agad na sumang-ayon sa sagot ni Terence. 360 oras core stage inner cores, o 72 nascent soul stage inner cores. Malaking kayamanan nga ito, pero sapat na ito kumpara sa kota para sa pagmimina ng Spirit Jade Immortal Vein. Mahinang bulong ni Terence, iniisip na kung paano niya aayusin ang pangangaso pagkatapos maging pinuno ng Big Four si Percival. Tila tuwang-tuwa ang matandang Spirit Eater na makuha ang ganitong halaga. Naunawaan din ito na ang ugat ng immortal na Spirit Jade ay napakalaki, at maraming mayayamang ugat, mahihirap na ugat, at maging mga walang kwentang ugat.
Hanggat hindi ito hinuhukay ng mga baguhang tao sa Soul Stage, kahit ang mga eksperto sa Golden Core Stage ay hindi ito mabilis na mahuhukay. Sa loob ng kalahating taon, ang dami ng Spirit Jade na kayang ubusin ng 200 tao ay tiyak na hindi maihahambing sa sustansya ng Spirit Vein Marrow mula sa inner cores ng napakaraming Sea Beast. Sa madaling salita, kumikita ang negosyong ito. Dahil si Terence ang tagapamagitan, ang paraan ng pagkolekta ng mga core ay hindi malalantad sa mga Spirit Feasting Beast, at kung tungkol naman sa Spirit Marrow, walang sinuman ang maghuhukay nito ng malalim sa ilalim ng lupa nang hindi nalalaman ang katotohanan. Nabanggit din ni Terence ang paraan ng paghahatid. Maaari ka bang mag-set up ng external interface para sa pormasyong ito? Hanggat ilalagay ko ang inner core ng isang Sea Beast, maaari kong i-teleport ang parehong bilang ng mga tao. Walang problema. Kailangan ko lang gumawa ng ilang maliliit na pagsasaayos. Walang pag-aalinlangang sabi ng matandang halimaw. Napagdesisyonan na nitong gamitin ang bibig ni Terence para sabihin sa iba nang hindi napupukaw ang hinala ng mga tao. Tumanggaw si Terence, iyon ang mas makakabuti. Sasabihin ko sa kanila pagkalabas natin na may nakita akong nakatagong butas sa Pormasayon. Hanggat ginagamit natin ang mga core ng mga halimaw sa dagat, maaari nating i-teleport ang mga tao papasok. Bagamat may limitasyon pa rin sa oras at bilang, malinaw na mas mabuti na ito kaysa ngayon. Naniniwala akong magiging interesado sila pagkatapos marinig ito. Iyon ang pinakamabuti. Kung ganoon nga, hindi na kailangang makipagsapalaran ang ating angkan ng mga halimaw na kumakain ng espiritu na manghuli sa inyong mga tao. Maaari tayong gumaling dito at marahil ay makagawa pa tayo ng mas maraming anak. Kayo rin ang magiging tagapagtaguyod ng ating angkan ng mga halimaw na kumakain ng espiritu. Masayang sabi ng matandang halimaw na kumakain ng espiritu, at kahit ang nasa tabi niya ay hindi na mukhang kasing galit gaya ng dati. Bagamat napatay ni Terence ang 3 halimaw na kumakain ng espiritu, lahat sila ay mga tao nito. Ngunit tulad ng sinabi ng matandang halimaw na kumakain ng espiritu, isang napakasagrado na bagay ang pag-ambag sa kaligtasan ng angkan ng mga halimaw na kumakain ng espiritu. Bagamat napatay ni Terence ang 3 halimaw na kumakain ng espiritu, nagbigay daan din ito kay Terence na lumitaw dito at umabot sa isang kasunduan na lubhang kapakipakinabang sa pagpaparami ng angkan ng mga halimaw na kumakain ng espiritu. Ang kanilang sakripisyo ay naging makabuluhan. Kung gayon, ayos na. Kayo na ang bahala sa maliliit na pagsasaayos sa Pormasayon, at pagkatapos ay ibigay ninyo sa akin ang panlabas na interface. Pagkatapos kong lumabas, maipapakita ko ito habang kinukumbinsi ko sila. Sa ganitong paraan, mas madali ko silang makumbinsi. Naisip ni Terence na oras na para umalis siya sa lalong madaling panahon, at hindi niya alam kung hinihintay pa rin siya ni Woking, kaya hinimok niya ang matandang espiritong halimaw na kumakain ng piging na kumilos ng mabilis. Kunin mo na, at ibalik mo ang ating panauhin sa ibabaw. Ayaw mag-aksaya ng oras ng matandang halimaw at agad na inutusan ang tanging nabubuhay na clansman na kunin si Terence. Napagkasunduan na, pero nasa kamay pa rin ni Terence ang Super Alchemy Bomb. Kahit ang matandang Spirit Eater ay natatakot sa ganoong uri ng nakatagong kapangyarihan. Mas makabubuting paalisin agad si Terence, baka aksidente niyang masira ang Spirit Vein Marrow. Kung mangyari iyon, wala itong lugar para umiyak. Bahagyang napangiti si Terence, naalala niyang hawak pa rin niya ang Super Peel Firebomb. Matapos maging maayos ang negosasyon, itinigil ni Terence ang pagpapalakas ng power, kaya hindi na mahirap kanselahin ito ngayon. 5,582. Tutal, ang Peel Firebomb na ito ay laruan lamang para takutin ang mga tao. Wala itong gaanong lakas, kaya natural lang, hindi naman mahirap kanselahin ito. Ang matandang halimaw na nagpipiste ng espiritu at ang maliit na halimaw na nagpipiste ng espiritu ay malinaw na mas relax. Tila ang Super Alchemy Bomb ay tunay ngang isang malaking hadlang sa kanila. Kung gayon, aalis na ako. Kung may pagkakataon, bibisitahin ko ulit ang matandang patriarka. Casual na ikinuyom ni Terence ang kanyang mga kamay sa halimaw na kumakain ng espiritu at naging kanyang esensyal na anyo ng espiritu, gamit ang pagsunod sa anino at pagdikit sa maliit na halimaw na kumakain ng espiritu. Sumigaw ang maliit na halimaw na kumakain ng espiritu sa matanda bago tumalikod at tumakbo pabalik, mabilis na pumasok sa patong ng bato.
Kung wala ang halimaw na kumakain ng espiritu na ito, makakabalik si Terence sa kanyang anyong espiritu, ngunit mahirap sabihin kung gaano katagal ito aabutin. Ilang sandali pa, ibinalik ng maliit na halimaw na mahilig sa game si Terence sa lagusan at inabutan ito ng isang tatsulok na bandila na kasing laki ng palad bago umalis. Bagamat si Terence ang tagapagtaguyod ng angkan ng mga Spirit Feasting Beast, nakapatay na siya ng 3 Spirit Feasting Beast noon, at siya rin ang kaaway ng maliit na Spirit Feasting Beast. Alam nitong hindi nito dapat patuloy na kamuhian si Terence, ngunit hindi ito maaaring maging mabait agad kay Terence. Walang pakialam si Terence. Binuklat niya ang bandila at alam niyang ito ang susi sa paglalagay ng mga core ng mga Sea Beast kapalit ng lugar ng teleportasyon. Maaari itong ma-activate sa pamamagitan ng pagpasok ng Chi, ngunit ang maliit na carnivorous spirit beast ay hindi pa tapos sa pagsasaayos ng pormasayon, kaya walang saysay na i-activate ito. Maginhawa niya itong inilagay sa kanyang bulsa. Hindi na kailangang ilagay ang ganoon kaliit na bandila sa espasyo ng Jade. Gayunpaman, ilalabas niya ito mamaya, kaya hindi ito gaanong umuupo sa kanyang bulsa. Halos pareho lang ang mga daanan dito, at hindi alam ni Terence kung naghihiganti ba sa kanya ang maliit na halimaw na kumakain ng espiritu. Malinaw na hindi katulad ng lugar na iniwan niya kanina ang lugar na ito, at hindi niya matukoy ang direksyon, lalo na kung nasaan si Woking. Kalimutan mo na yan, hanapin muna natin si Woking. Hindi na muling aatake ang mga halimaw na kumakain ng espiritu, kaya walang panganib dito. Kung hindi talaga natin siya mahanap, ganoon din ang paglabas muna. Malapit nang matapos ang 10 araw, at makikita natin siya pagkalabas natin. Nagpasya si Terence na panatilihin ang kanyang anyong espiritu at lumipad palabas. Ang sarap sa pakiramdam ng paglipad. Walang kailangang gawin ng madalian, kaya hindi mahalaga kung masaya ito. Matapos ang kalahating araw na paghahanap, hindi pa rin mahanap ni Terence si Woking, o ang sinuman sa 10 kabataan. Napakalaki talaga ng ugat ng immortal na Spirit Jade na ito. Sa daan, nakakolekta si Terence ng maraming walang kwentang jade sa lupa, na umabot sa humigit kumulang 300,000 dolyar. Dahil wala siyang magawa, magandang ideya na mangolekta ng mga walang kwentang jade na tulad nito. Naisip ni Terence na dapat ay inayos na ng maliit na halimaw na mahilig sa game ang pormasayon, kaya hindi na niya pinlanong ipagpatuloy ang paghahanap kay Woking. Kinuha niya ang void bag na inihanda niya kanina at inactivate ang teleportation function, at bumalik agad sa bayan. May isa pang lumitaw. Si Terence iyon mula sa paaralan ng Percival. Pagkalipas ng 10 araw, naghiwa-hiwalay ang mga tao. Sa huling araw, muling nagtipon ng isang maliit na kalahati ng mga tao, at may sumigaw nang makita nila si Terence. Wala rito ang mga bagong silang na Soul Realm Cultivator ng 4 na malalaking sekta at pamilya. Tutal, hindi naman sila maaaring maghintay dito ng 10 araw. Kapag oras na, babalik sila para magdaos ng verifikasyon ng kompetisyon. Tumangala si Terence at nakita niyang hindi umaalis ang mga unang lumabas. Nakaupo silang lahat sa entablado at naglilinang. Sa gilid ay sina Tianyong, Wei Feng, at Morris, na siyang unang grupo na ipinadala ni Terence. Maagang lumabas din si Toby mula sa sekta ng mga espiritu ng Ye. Hindi siya nakasama ni Terence noon, kaya hindi siya napatay ng mga halimaw na kumakain ng espiritu. Hindi niya alam kung bakit siya maagang lumabas. Gaya ng inaasahan, hindi pa rin lumalabas si Woking. Tila hinihintay pa rin niya si Terence, at malamang ay automatikong maililipat palabas pagkatapos ng 10 araw. Hindi rin nagpakita ang Invincible Ancient, at ganoon din ang nangyari sa 2 matandang lalaki mula sa angkan ng Chu. Hindi rin lumabas ang mga bagong silang na Soul Cultivator mula sa ibang mga angkan. Tumayo si Wei Feng at ngumiti nang makita niya si Terence, Senior Lolo, sa wakas ay nakalabas ka na. Ang disipulong ito ay naiinip na naghihintay. Lumapit din si Tianyong. Ngumiti siya at tinapik si Wei Feng sa balikat. Naiinip ka na ba sa kakahinte sa martial lord mo? Ayaw mo na bang magtrabaho? Master Linford. Mas nagpigil sina Morris at Yellowstorm habang pinagsalikop nila ang kanilang mga kamay at tumabi. Isa-isa silang sinalubong ni Terence nang may ngiti. Masaya ang kanyang kalooban dahil hindi naman siya gaanong nawala ng mga tauhan. Lumapit ang matanda ng bayan ng Pai, malungkot ang mukha nang makita si Terence.
Bamulong siya, 10 araw lang ang isang taon, pero maagang lumalabas ang mga taong ito. Hindi kaya ng void bag na maglaman ng mas maraming espiritual na jade. Siyempre, hindi maaaring mapuno ang void bag, halatang kinukutya niya si Terence at ang iba pa, pero wala itong pakialam kay Terence. Karaniwan, dapat ay magamit ng buo ang 10 araw na ito, tutal, karamihan sa mga spiritual jade sa sinaunang martial world ay nalilikha sa 10 araw na ito. Maghintay tayo ng sabay. Malapit na ang oras. Dapat ay malapit nang lumabas ang iba pa. Sabi ni Terence, sinenyasan ng lahat na umupo at maghintay. Ilang araw na ring naghihintay ang iba, kaya hindi sila nag-atubiling maghintay pa ng kalahating araw. Naupo silang lahat sa tabi ni Terence, casual na nagkukwentuhan sa halip na mag-cultivate. Nang makitang walang pumansin sa kanya, dumilim ang mukha ng matandang si Lazaro at hindi na siya nagsalita. Humarap siya at umupo sa isang upuan sa gilid, hinihintay ang paglabas ng 4 na bagong silang na soul cultivator. Nang malapit nang dumating ang 10 araw, maagang dumating ang mga masters ng Big Four. Nakita ni Percival si Terence at lumapit upang umupo nang nakakross ang mga paa sa tabi nito nang nakangiti, nakikipag-usap sa lahat ng walang anumang pagpapanggap. Tuwang-tuwa sina Morris at ang iba pang hindi nakakaalam ng katotohanan at naramdaman nilang napakadaling mapalapit kay Percival. Ilang sandali pa, natapos ang 10 araw, at isa-isang lumitaw sa entablado ang mga hindi nakarating. Nang makita ni Woking si Terence, isang pambihirang ngiti ang sumilay sa malamig niyang mukha. Gayunpaman, maraming tao sa paligid ni Terence, kaya hindi siya lumapit. Tiningnan lang niya si Terence at tumango bilang pagbati. Ang mga nanood at ang mga tao mula sa 10 maliliit na paaralan ay bumalik sa kani-kanilang mga lugar. Nang makitang mas kaunti ang bilang ng 20 taong pumasok, medyo pangit ang mga mukha ng mga disipulo ng sekta na mas kaunti ang bilang ng mga tao. Nawala ng gininto ang core ang masasamang sekta na nagbabantay sa kasamaan, at tanging si JC na lamang ang lumabas. Isa na lamang ang natitirang bagong kaluluwa ng pamilyang Talon, tila tapos na rin sila, ngunit buhay pa rin ang 2 mula sa sekta na gumagabay sa ulap. Medyo nagulat si Terence, ngunit may katuturan naman, malamang nasugatan ang 2 halimaw na kumakain ng espirito, kaya wala silang pakialam sa kanilang dawa at tumakbo sa tabi ni Terence. 5,583. Mas miserable ang pang-araw-araw na sekta. 2 sa kanila ang hindi lumabas, at ang isa ay isang Grand Elder ng orihinal na infant stage. Isa itong malaking kawalan. Para naman sa panig ni Terence, tanging ang Sky Sect lamang ang nawala ng peak stage golden core habang ang iba ay maayos naman. Maituturing itong isang biyaya sa gitna ng kasawian. Ang pagmimina ng espiritual na jade sa pagkakataong ito ay isang malaking pagkabigo. Hindi lamang 5 eksperto ang namatay, ngunit maraming tao rin ang maagang umalis sa espiritual na jade immortal na ugat. Sinayang nila ang minsanang pagkakataong ito sa pagmimina para sa wala. Wala talaga silang pakialam sa pangkalahatang sitwasyon. Malamig na sabi ng matanda. Hindi niya pinangalanan ang sinuman, ngunit alam ng lahat kung sino ang tinutukoy niya. Bukod pa rito, patuloy siyang sumusulyap kay Terence at sa iba pa. Hindi nakipagtalo si Terence at tumingin lamang sa matanda ng may ngiti, hinayaan itong sabihin ang anumang gusto niya. Tutal, malalaman nila kung sino ang nagsasayang ng kanilang oras kapag kinuha nila ang mga spiritual jade mula sa void bag. Tungkol naman sa nilalaman ng kasunduan sa mga angay ng halimaw, hindi pa handang ibunyag ito agad ni Terence. Kailangan niyang maghintay hanggang sa maging pinuno ng 4 ang sekta ng Percival at magkaroon ng karapatang magsalita bago niya ito maisakatuparan. Maaari rin niyang palakasin ang reputasyon ng sekta ng Percival, nakakagaling lang sa pinuno ng 4. Kung sasabihin niya ito ngayon, makikinabang lamang ito sa sekta ng Chenkon. Kung hindi magsasalita si Terence, wala ring sasabihin ang iba. Alam ng matanda kung kailan dapat tumigil. Tutal, misteryoso at hindi mahuhulaan si Terence, at hindi niya kayang masaktan ito. Ayos lang na medyo galitin siya, pero kung talagang may inis si Terence, kahit ang sekta ng Chenkon ay hindi siya mapoprotektahan. Ngayon, tingnan natin ang mga spiritual jade na nahukay natin para malaman ang score para sa unang round ng ranked competition. Walang ekspresyong pinulot ng dakilang matandang si Hushan ang 5 void bag at ibinigay ang mga ito sa mga espesyalisadong tao para buksan at suriin. Ito ang mga void bag ng 5 taong namatay.
Nang matapos ang oras, kusang bumalik ang mga void bag. Ang dalawang void bag ng Everyday at Everyday Sect ay naglalaman ng kabuoang 2,373 spiritual jade. Ang void bag ng Pamilyang Talon ay naglalaman ng 1,037 spiritual jade. Ang void bag ng Evil Warding Sect ay naglalaman ng 912 spiritual jade. Ang void bag ng Skyward Sect ay naglalaman ng 765 spiritual jade. Sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban, ang mga espiritual na jade na ito ay maituturing na isang malaking halaga ng kayamanan. Gayunpaman, sayang na 5 eksperto ang nagpalit ng kanilang buhay para sa mga ito. Kaya naman, hindi na sila dapat banggitin. Bukod dito, ang bilang na ito ay malayong maging marami kumpara sa 10 araw ng pagmimina. Malamang na mas maaga silang namatay. Ayon sa mga patakaran, kung mayroong sitwasyon kung saan may namatay habang nagmimina ng espiritual na jade, ang pinakamataas na limitasyon na 500 espiritual na jade ay itataas sa sekta bilang kabayaran. Tiningnan ng dakilang elder ng bayan ng Ying ang pansamantalang ranggo at nagpatuloy, sa makatuwid, ang pang-araw-araw na sekta ay kasalukuyang nasa unang ranggo na 3373 espiritual na jade. Ang Pamilyang Talon, pakibanggit naman ang isa pang void bag. Ang bagong silang na Soul Stage Grand Elder ng Pamilyang Talon ay may pangit na ekspresyon sa kanyang mukha. Bagamat ang pang-araw-araw na sekta ay nasa pinakamasamang kalagayan na, ang Pamilyang Talon ay walang kalamangan sa unang round ng kompetisyon dahil kulang sila ng isang tao. Matapos matanggap ng taong namamahala sa pagbubukas ng void bag ang pangalawang void bag mula sa Pamilyang Talon, mabilis niya itong binuksan at binilang ang spiritual jade na nasa loob nito. Agad na nagbago ang real-time ranking. Ang Pamilyang Talon, na orihinal na nasa pangalawang pwesto, ay nangunguna sa Everyday at Everyday Sect ng may malaking agwat. Sa pangalawang void bag ng Pamilyang Talon, mayroong 10,322 spiritual jade, na may kabuoang 11,859 na spiritual jade. Pansamantala silang nasa unang ranggo. Medyo bumuti ang itsura ng dakilang elder ng bayan ng Ying. Ang Pamilyang Talon ay miyembro ng sektang Chenkon. Bagamat namatay ang isa sa kanilang mga miyembro, hindi naman gaanong masama ang kanilang mga resulta. Noong mga nakaraang taon, ang mga spiritual jade na ito ay maituturing na mas mataas sa karaniwan. Bahagyang tumango rin si Taoist Master Duji. Kung ikukumpara sa 5-element sect, ang pagkatalo ng kanilang Chenkon sect ay nasa loob pa rin ng katanggap-tanggap na saklaw. Sapat na ito para ang tanging pagkatalo na naranasan nila ay ang Pamilya Talon. Kung tungkol naman kay Ziggy, ang pinuno ng sekta ng 5 elemento, ang kanyang mukha ay napakaitim na halos tumulo ang tubig mula rito. Sa simula, 3 sa 10 maliliit na sekta sa ilalim ng 5 elemento ay ang sekta ng pang-araw-araw, ang sekta ng tagapagtanggol ng kasamaan, at ang sekta ng 6 na harmonies. Ngunit sa huli, natalo ang sekta ng 6 na harmonies. Sa pagkakataong ito, ang sekta ng pang-araw-araw ay tuluyang nalipol sa pagmimina ng Spirit Jade. Magiging biro kung makakakuha sila ng 20 hanggang 30% ng mahigit 3,000 Spirit Jade. Malamang na 1% lang ang makukuha nila. Ang sekta ng Evil Warding ay nasa katulad na sitwasyon din. Matapos mawala ang isang perpektong Golden Core Cultivator, halos imposibleng makakuha ng mas maraming puntos. 5 tao ang namatay, at 3 sa kanila ay mula sa sekta ng 5 elemento. Sa pagkakataong ito, 4 na tao lamang mula sa sekta ng 5 elemento ang nakapasok. Walang sino man ang maaaring maging ganito kaswerte, kaya kakaiba kung matutuwa si Ziggy. Dalhin ninyo sa akin ang void bag ng sektang tagapagtanggol ng kasamaan. Nakalkula na ng dakilang matandang si Lazaro ang mga sektang may mga patay, kaya handa na si JC ng sektang tagapagtanggol ng kasamaan. Pagkasabi niyo ng dakilang matandang si Lazaro, agad siyang lumapit at iniabot ang void bag. Sa totoo lang, hindi naman nakaramdam ng lungkot si JC. Ang perpektong gininto ang core na namatay sa pagkakataong ito ay orihinal na isang tao mula sa paksayon ni Crispin. Bagamat napatay ni Terence si Crispin at ang perpektong gininto ang core na ito ay sumama kay JC, alam ni JC na hindi siya taos puso. Walang dapat ikalungkot kapag namatay ang isang taong tulad nito. Ang tanging nakakaawa lang ay masyadong maaga siyang namatay at nakakuha lamang ng humigit kumulang 900 Spirit Jade na napakakaunti.
Ang sekta ng mga tagapagtanggol ng kasamaan ay mayroong kabuuang 9,734 na piraso ng espiritual na jade. Kasalukuyan silang nasa pangalawang pwesto. Hindi ibinigay ng punong elder ng bayan ng Ying kay JC ang isang tiyak na bilang, kundi ang kabuuang bilang lamang. Hindi ito maliit na halaga. Medyo bumuti ang itsura ng mukha ni Ziggy. Hindi naman masama si JC. Kahit kulang siya ng isang tao, hindi naman siya gaanong nakahihigit sa mga disipulo ng pamilyang Salter na maagang lumabas. Maaaring mas malakas pa siya. Ang sumunod ay ang bagong silang na kaluluwa mula sa sekta ng kalangitan. Hindi pa siya nakikilala ni Terence noon, kaya hindi niya ito binigyan ng anumang spirit jade. Ang void bag ay puno ng mga bagay na minera niya mismo, at siya ay na-teleport palabas sa huling sandali. Walang pagkakataon si Terence na bigyan pa siya ng higit pa, kaya't makalimutan na lamang niya ito. Sa anumang kaso, ang Rising Sky Sect ay hindi mapapasailalim sa pinakamababa. Sa mga susunod na pangyayari, gagawin niya ang lahat para matulungan silang maka-score. Sa huli, ang kabuoang bilang ng mga spiritual jade na mayroon ang Soaring Heaven Sect ay halos mahigit 8,000. Batay sa teleportation ranking ng Salter Clan, napakahirap na trabaho na makamit ang ganitong resulta. Sa dami ng espiritual na jade na taglay ng Soaring Heaven Sect, nakaramdam ng ginhawa at kaligayahan si Ziggy. Kapag siya ay malas, ano pa nga ba ang makapagpapasaya sa kanya kaysa sa makitang malas ang iba? Pagkatapos ng 4 na sekta na may mga patay, sinimulan nilang siyasatin ang mga void bag ng 10 maliliit na sekta ayon sa ranggo ng 4 na malalaking sekta. 5,584. Ang sekta ng Yingyan, na may kabuuang 20,714 na spiritual jade, ay pansamantalang nasa unang pwesto. Isang pambihirang ngiti ang lumitaw sa mukha ng dakilang elder ng bayan ng Ying. Bilang miyembro ng sekta ng Chenkun, natural lamang na masaya siyang makita ang pagganap ng kanyang mga disipulo. Ang Snow Sword Sect ay mayroong kabuuang 28,526 na spiritual jade na lumampas sa unang pwesto ng Yingyan Sect. Sa pagkakataong ito, hindi natuwa ang elder. Ang Snow Sword Sect ay isa ring disipulo ng Chenkun Sect, ngunit napakalapit nila kay Terence. Lalo na pagkatapos mamatay ni Baltimore at ng iba pa, naramdaman na ng Chenkun Sect na nawawalan na ng kontrol ang Snow Sword Sect, kaya nang makita niya ang lakas ng loob ni Jade na taglay ng Snow Sword Sect, mas nagulat siya kaysa natuwa. Mukhang ang unang dapat na lugar sa pagkakataong ito ay ang sekta ng Snow Sword. Hindi pa lumalabas ang bilang na ito noon. Talagang isang record ito, nakangiting sabi ni The Wistmaster Duji. Bagamat ang sekta ng Snow Sword at ang sekta ng Chenkun ay nasa estado ng pagkakaisa sa panlabas na anyo, sila pa rin ay mga disipulo ng sekta ng Chenkun. Dahil sa reputasyong ito, ang sekta ng Glory of the Snow Sword ay magdudulot kapintasan sa sekta ng Chenkun. Sumanghel si Ziggy at hindi nagsalita. Ngumiti lang si Danny. Ang sekta ng espiritu ng Ye ang tanging sekta sa ilalim ng sekta na nagbibigay liwanag sa langit, ngunit si Morris ng sekta ng espiritu ng Ye ay matagal nang lumabas, at hindi rin nahuli ang lahat kay Toby. Natural lang, wala siyang gaanong pag-asa. Tanging si Percival ang sumanghal, anong problema? Dahil lang ba kayang mag-teleport ang Chenkun Sect mo papunta sa Rich Vein area, ibig sabihin ba noon ay siguradong mananalo ka? Hindi mo na kailangang tingnan ang iba pa, di ba? Hehe, maaari kayang iniisip ng pinuno ng pamilyang Salter na may ibang sekta na kayang malumpasan ang sekta ng Espada ng Niebe. Tumawa ang naliwanag ang Duji. Natatakot siya kay Terence, ngunit gaano man kalakas si Terence, hindi niya kayang maglabas ng maraming espiritual na jade habang lumalabas ng maaga, hindi ba? Kailangang hukayin ang mga ito, at kailangan itong hukayin mula sa mayamang ugat na bahagi mula pa sa simula, nang hindi nagsasayang ng oras. Malalaman lang natin kung mayroon ito pagkatapos nating makita. Masungit na sabi ni Percival. Sa katunayan, hindi rin siya sigurado. Hindi maganda ang lokasyon ng teleportasyon ng pamilyang Salter sa simula pa lang, at matagal bago mahanap ang lugar na maraming ugat, bukod pa sa maraming taong maagang lumabas, kasama na si Terence. Sa totoo lang, si Percival ay mayroon ding parehong opinyon tulad ng iba.
Nadama niya na napakabuti na para sa ilang sekta sa ilalim ng angkan ng Psalter na matalo ang mga sektang namatay. Ito rin ay itinuturing na isang panggitnang ranggo, at dapat ay sapat na upang masiyahan sila. Gayunpaman, nang makita niya ang ekspresyon sa mukha ng naliwanagang taong si Duji, si Percival ay nakaramdam ng partikular na pagkaasiwa. Sekta ng Spirit Leaf, may kabuoang 21,872 piraso ng spiritual jade ang nahukay. Pansamantala silang nasa pangalawang pwesto. Halos hindi makapaniwala ang dakilang elder ng bayan ng Ying. Normal lang para sa sekta ng Snow Sword na maghukay ng maraming spiritual jade. Tutal, nakapasok na sila sa lugar na mayaman sa ugat, at sina Wuking at Valentino ay na-teleport lamang palabas pagkatapos ng oras. Sila ang huwaran ng pagsusumikap. Kumusta naman ang Leaf Spirit Sect? Kailan lumabas si Morris? Gumugol ba siya ng isang buong araw? Hindi ba't pareho lang ito ng direktang pagkamatay? Ang pinakamababang dami ng spiritual jade na maaaring gamitin para ma-activate ang isang void bag ay 500 piraso ng spiritual jade. Sa makatuwid, walang sino man ang nagduda kung gaano karaming piraso ng spiritual jade ang mayroon si Morris. Kung tungkol naman kay Toby, lumabas din siya sa loob ng 6 o 7 araw. Paano siya nakakuha ng mahigit 21,000 spiritual jade? Maaari kayang nagkataon lang na nakakita siya ng isang Spirit Jade Mountain na nahukay. Nagkagulo rin ang mga tao sa ibaba ng entablado. Walang sino man ang umaasa sa ganitong resulta. Matapos bahagyang mabigla si Danny, tumawa siya ng napakasaya. Kahit gaano pa man ito nagawa ng Spirit Sect, siya pa rin ang nag-iisang anak ng Heaven Opening Sect sa 10 elementarya. Ang makuha ang pangalawang pwesto sa mga puntos ay isang bagay na nagbigay sa kanila ng malaking karangalan. Walang ekspresyong sinabi ng The Wistmaster na si Duji sa dakilang elder ng bayan ng Ying, magpatuloy ka. Tutal, ang Spirit Leaf Sect lang ang sekta sa ilalim ng Heaven Opening Sect. Kung magpapatuloy ito, tiyak na mawawala ng puri ang Heaven Opening Sect. Dati, hindi mahalaga iyon. Pero ngayon dahil sa malakas na pag-angat ng Psalter Clan at sa hindi inaasahang pagbabago ng Green Cloud Sect, determinado si The Wistmaster Duji na makuha ang pabor ng medyo neutral na Heaven Opening Sect, kaya ayaw niyang magkaroon ng anumang hindi kinakailangang sitwasyon. Bukod dito, ang biglaang pagbabago sa Leaf Spirit Sect ay nagparamdam ng kaunting pagkabalisa sa paring The Wist na si Duji. Maaari kayang ang ibang mga sekta sa angkan ng Psalter ay kapareho ng Leaf Spirit Sect. Hindi naman siguro ganoon kakakaiba, di ba? Walang nagawa si Terence kundi sundin ang utos ng kanyang amo at i-open house ang mga void bag ni Chu. Hindi natagpuan ni Terence ang dalawa mula sa bahay ni Chu, at ito ang unang beses na pinasok nila ang 10 maliliit para magmina ng spiritual jade. Walang sino man ang mag-aasam sa kanila, kasama na si Terence mismo. Gayunpaman, ang huling resulta ay nag-iwan sa lahat ng pagkagulat. Ang dalawang miyembro ng angkan ng Chu ay nakakuha ng kabuoang 20,715 piraso ng espiritual na jade, na eksaktong 1 piraso ang higit pa sa sekta ng gabay sa ulap. Pinalitan din nito ang sekta ng Yingyan bilang pansamantalang 3 pwesto. Kahit ang The Wistmaster na si Duji ay halos samuka ng dugo, lalo na ang mga tao ng sekta ng Yingyan. Sinasadya ba ito? Maaari kayang nagkataon lang. Gulat na nakatingin din sina Terence kina Matias at Terence. Ang kakayahan ng dalawang matandang ito sa pagmimina ay talagang kahanga-hanga, na makamit ang isang kamangha-manghang resulta sa napakahirap na sitwasyon. Talagang binigyan sila ni Terence ng bagong pananaw. Kung nakakagulat ang Leaf Spirit Sect at ang pamilya Chu, ang Thousand Blade Sect naman ay talagang nakakagulat. Si Tianyong ay inalagaan ni Terence, ngunit hindi nakilala ni Undefeated Taego si Terence. Siya ay ganap na nagmimina ng mag-isa. Gayunpaman, si Undefeated Taego ay isang veterano na nagsisimula pa lamang sa tuktok ng kaluluwa, at marami siyang karanasan sa pagmimina ng mga spiritual jade. Ngunit nang umabot na sa mahigit 30,000 spiritual jade ang kanilang pinagsama-samang kakayahan, agad itong nagpamangha sa lahat. Ang record ng Snow Sword Sect na kakabasag lang ay muling nabasag ng Thousand Blade Sect. At isa sa kanila, si Tianyong, ay isang araw pa lamang nanatili roon.
Ngayon, walang mag-iisip na nagsasayang sila ng oras sa pag-uuna. Iisipin lang nila na nagsasayang sila ng mga mapagkukunan. Kung makakakuha sila ng napakaraming spiritual jade sa isang araw, hindi ba ibig sabihin noon ay makakakuha sila ng kahit 7 o 8 beses pa sa loob ng 10 araw? Ilang spiritual jade kaya iyon? Gaano pa kaya karami ang makukuha ng mga tao sa sinaunang mundo ng martial arts? Pagkatapos ng pagkabigla, hindi napigilan ng lahat na mag-usap. Kahanga-hanga na ang ipinakitang performance ng Thousand Blade Sect sa challenge match laban sa 10 maliliit na sekta, pero hindi nila inaasahan na gugulatin din nila ang mundo sa ranking ng 10 maliliit na sekta. Talaga bang angat sa langit ang sektang ito na may 2 tao lang? Manloloko. Tiyan yung siguro ang nandaya. Biglang tumalon si Yidaw at napaungol ng hysterical. Patay na si Tikboy, at ang paaralan ng mga espada ng tirano ay nabigong makapasok sa 10 maliliit na bata. Ang kanyang pagkamuhi kay Tianyong ay nagtulak na kay Yidaw sa punto ng pagkabaliw. Tianyong, hindi ka pa nakakapagmina ng spiritual jade dati, at nagawa mo itong minahin ng wala pang isang araw. Kung hindi ka nandaya, paano ka magkakaroon ng ganito karaming spiritual jade? Ang Thousand Blade Sect ay nandadaya. Kailangan nating idiskwalipika ang Thousand Blade Sect mula sa top 10 at paalisin sila sa top 10. Sigaw ni Yidaw ng buong lakas, habang namumuo ang mga ugat sa kanyang leeg. 5,585. Natigilan ng dakilang matandang si Lazaro sa pagkasabik kay Yidaw. Bakit na naman naging ganito katanga? Kahit na isa siyang disipulo ng sekta ng Chenkon, pakiramdam ng dakilang matandang si Lazaro ay ang pagkabigo ni Tianyong na patayin siya ang pinakamalaking kabiguan. Ano ang mahalaga sa iyo kung nandaya sila o hindi? Hindi kailanman nanghukay si Tianyong ng Spirit Jade, pero si Yidaw ay nanghukay. Nakita mo ba, Yidaw, ng sarili mong mga mata kung nandaya siya o hindi? Kahit na nandaya ka talaga, tatanggapin pa rin kita ng bukas palad kung mag-aalok ka ng 30,000 spiritual jade para mandaya. Para bang nahalata ni Tianyong ang iniisip ng matandang pinuno ng bayan ng Ying. Malamig na tumawa si Tianyong at sinabing, nandaraya nga ako. Kumuha ako ng 30,000 spiritual jade para dayin. Marami akong spiritual jade. Kung pupunta ka rito, pangako kong hindi kita babatuhin hanggang mamatay gamit ang spiritual jade. Agad na humagalpak ng tawa ang mga manunood. Alam ng lahat na sarkastiko si Tianyong. Sino ba naman ang gagamit ng 30,000 spiritual jade para mandaye? Gaano ba iyon katanga? Sige, kahit gaano pa siya katanga, hindi niya gagawin ang ganoong bagay. Dahil isang matalinong tao lang na tulad ni Terence ang gagawa ng ganoon. Gayunpaman, si Terence ay nakatingala sa langit sa temperaturang 45 degrees. Pinagninilayan niya ang kanyang sarili. Kumuha siya ng humigit kumulang 1,000,000 piraso ng walang kwentang jade para muling magkarga. Hindi ba sapat na kabaitan na ilang libo lang ang napatay? Tiningnan ng matandang pinuno ng bayan ng Hu si kagalang-galang na Duji. Nang makitang walang reaksyon si kagalang-galang na Duji, humarap siya kay Yidaw at pinagsabihan, Yidaw, ang paaralan ng espada ng iyong tirano ay hindi isa sa 4 na dakila at 10 maliliit na sekta. Wala kang karapatang magsalita tungkol dito. Umalis agad kung hindi ay mapapalayas ang paaralan ng espada ng iyong tirano mula sa bayan. Ang pagpapatalsik mula sa bayan ng Ying ay nangangahulugan na ang paaralan ng mga espada ng tirano ay hindi papayagang lumahok sa susunod na sinaunang pagpupulong. Maaari lamang silang pumasok muli pagkatapos ng susunod. Ibinigay ng dakilang matatanda ng bayan ng Ying ang babalang ito dahil labis siyang naiinis kay Yidaw. Namutla at namula ang mukha ni Yidaw. Hindi maipaliwanag ang hinaing sa kanyang puso, ngunit ang mga tao ng paaralan ng espada ng malupit na tirano ay hindi nang ahas na saktan ang dakilang matanda ng bayan ng Linford. Dali-dali nilang hinaila pabalik si Yidaw na ayaw pumayag, at opisyal na natapos ang interlude na ito.
Bagamat walang naniniwala na ginamit ng Thousand Blade Sect ang kanilang mga spiritual jade para mandaya, at maaaring hindi man lang sila makagawa ng 3,000 spiritual jade, lalo na ang 30,000 spiritual jade, ang bagay na ito ay nagdulot pa rin ng walang katapusang talakayan sa karamihan, at nakabuo sila ng lahat ng uri ng mas nakakagulat na conclusion. Gayunpaman, sa mga salita ng dakilang elder ng bayan ng Ying, ang maingay na sitwasyong ito ay biglang naglaho ng walang bakas, at tila nawala ng kakayahang magsalita ang lahat sa isang iglap. Ang pangkat ng berdeng ulap ay mayroong kabuoang mahigit 40,000 na mga espiritual na jade. Ayaw sabihin ni Grand Elder Yingzin ang eksaktong bilang dahil wala itong kabuluhan. 40,000 spiritual jade. Walang sekta ang nakagawa niya noon. Siyempre, hindi pa ito umabot sa 30,000 spiritual jade. Imposible rin ang 40,000 spiritual jade. Posible pa rin ang kahit 30,000 spiritual jade, pero ang 40,000 spiritual jade. Walang sino man ang may lakas ng loob na isipin iyon. Pero, direktang ginawa ito ng paaralan ng Percival. Natahimik ang karamihan. Labis pa ito sa pagkagulat. Lahat ay napatingin kina Terence at Wei Feng, natulala, kasama na si Percival na may malaking tiwala kay Terence. Tanging ang mga nakatanggap na ng mga spiritual jade mula kay Terence noon ang hindi nakakapagtaka. Dahil kayang bigyan sila ni Terence ng 10,000 spiritual jade, hindi ba normal lang para sa kanya na mag-iwan ng 20 o 30,000 para sa kanyang sarili? Hehe, kaya ang Green Cloud School natin ang unang pwesto sa event na ito. 10 puntos, hindi naman masama. Sabi ni Terence nang may magaan na ngiti pagkatapos ng katahimikan. Natigilan ang lahat. 10 puntos na ang pinakamataas na score, at hindi naman masama. Ano ang dapat kong gawin? Hindi ba't sa tingin mo ay napakaganda nito? Haha, nasa pangalawang pwesto ang ating Thousand Blade Sect. Mayroon din tayong 9 na puntos. Hindi naman masama. Nakisali si Tianyong sa kasiyahan at tumawa habang nagsasalita. Minamaliit ng lahat ang mapagpanggap na lalaking ito. Dalawa lang sila, kaya hindi naman masama ang 9 na puntos. Super, okay. Pangalawa ka na, ano pa ang gusto mo? Kumaibot ang sulok ng bibig ni Wuking, at matigas niyang sinabi, pangatlong pwesto, 8 puntos. Hindi masama. Sige, maganda nga ang resulta nito para sa sekta ng Snow Sword. Si Wuking ay isang taong simple lang. Sa katunayan, pagod na ang lahat para kutsain siya. Kung gusto niyong magsalita lang kayo. Kailangan pa bang panatilihin ang forma sayon? Pang-4 ang Yellow Storm Sect na may 7 puntos, at pang-5 ang Chu Family na may 6 na puntos, na hindi naman masama. Namutla ang mga mukha ni na The Wistmaster Duji at Ziggy. Nang lumabas ang mga ranggo, napagtanto nila na ang angka ng Salter ay sadyang sumusuway sa langit. Hindi pinalad ang Skyward Sect na mawala ng isa sa kanilang mga miyembro, at sa huli ay nakakuha sila ng 2 puntos mula sa malas na pang-araw-araw na sekta. Ang Percival Sect at ang Thousand Blade Sect ang pangalawa at huling pwesto. Bagamat ang pangatlo at pang-4 na pwesto ay mula sa Chenkun Sect at Kaizen Sect, masasabi ng sinumang may mata na malapit sila kay Terence ng Percival Sect. Ang pagiging malapit sa Percival Sect ay katulad na rin ng pagiging malapit sa pamilyang Salter. Nako, ang pang-5 ay isa pang miyembro ng pamilyang Salter, ang bagong na-promote na pamilyang Chu. Ang nangungunang 5 kalahok sa unang kaganapan ay alinman sa direktang nagmula sa angka ng Salter o may dituwirang kaugnayan sa angka ng Salter. Nagkatinginan ng The Wistmaster na si Duji at si Ziggy. Mula sa kanilang mga mata, makikita na pareho ang kanilang iniisip. Magsanib puwersa. Kinailangan nilang magsanib puwersa. Kung hindi, ang pag-angat ng pamilyang Salter ay hindi mapipigilan, at isa sa 2 pamilya ang magiging malas. Sumulap si Terence sa kanila, at nakita niya ang tahimik na pag-uusap sa pagitan ng 2. Umukit ang kanyang mga labi at ngumiti. Huli na para magsanib puwersa sila ngayon. Isa pa, magandang ideya ba talaga na ituring ang pamilyang Salter bilang kaaway? Totoo ngang babangon ang pamilyang Salter, pero ang paaralan ng berdeng ulap ang siyang babangon. Matapos bawiin ang tingin, bahagyang ngumiti si Terence at nagdiwang kasama ang iba.
Bagamat inaasahan na, nakapasok siya sa top 5. Magiging kakaiba kung hindi siya masaya. Bukod pa rito, kung titingnan ang malungkot na ekspresyon ng Doji Master na si Ziggy, at daw, magiging mas maganda ang mood ni Terence. Siguro dapat niya ring gawin iyon sa susunod na kaganapan. Para hayaan ang lahat na patuloy na manood sa kanilang pagiging malungkot. Susunod, pag-usapan natin ang pangalawang kaganapan, ang kompetisyon ng nangungunang 10 ranggo. Tumahimik kayong lahat. Labis na nadismaya ang matandang lalaki ng bayan ng Ying sa masayang ekspresyon ng pamilyang Salter, at mabilis niyang pinutol ang kanilang pagdiriwang gamit ang isang malamig na boses. Unti-unting tumahimik ang mga tao sa loob at labas ng entablado, at ang kanilang mga mata ay nakatuon sa dakilang matanda ng bayan ng Ying. Sinabi na ni Percival kay Terence ang pangkalahatang kaganapan, ngunit hindi niya alam kung ano ang mga pagbabago sa minuto. Halimbawa, ang pagmimina ng Spirit Jade ngayon ay dapat sana ay may segment na Void Bag, ngunit nakansela ito sa huli. Mas nag-alala si Terence tungkol sa pangalawang kaganapan. 5,586. Inilibot ng matandang laki ng bayan ng Ying ang kanyang tingin sa buong entablado. Lubos siyang nasiyahan sa epekto ng kanyang mga salita, kaya nagpatuloy siya. Ang pangalawang yugto ay ang paghahanap ng mga panloob na core ng mga halimaw sa dagat. Tulad ng alam ng lahat, ang mga panloob na core ng mga halimaw sa dagat ang pangunahing materyales para sa alchemy. Maaari pa nga itong ituring na isang estratehikong mapagkukunan. Kung pag-uusapan ang kahalagahan, hindi ito gaanong mahalaga kaysa sa pagmimina ng espiritual na jade. Hindi pa niya natatapos ang sasabihin niya nang magsimulang magbulungan ang mga tao sa ibaba ng entablado. Oo, alam ng lahat na ang panloob na kaibuturan ng isang halimaw sa dagat ay isang mahalagang yaman, ngunit kasabay nito, ang pangangaso para sa panloob na kaibuturan ng isang halimaw sa dagat ay isang lubhang mapanganib na bagay din. Bagamat karamihan sa mga halimaw sa dagat sa mga tubig sa baybayin ay nasa foundation stage, at halos walang panganib para sa mga masters ng Jindan at nascent soul stage na manghuli sa kanila, ngunit kung napakaraming halimaw sa dagat ang mapatay, ang madugang amoy ng mga halimaw sa dagat pagkatapos ng kanilang pagkamatay ay aakit sa makapangyarihang mga halimaw sa dagat sa malalim na dagat. At hindi isa o dalawang halimaw sa dagat ang lilito ng mag-isa, tulad ng isang grupo ng mga painting sa secular na mundo. Sa mas malubhang mga kaso, direktang haantong ito sa isang malaking kaguluhan ng mga halimaw sa dagat. Tumahimik. Sigaw ng unang elder ni Zin Linford, halatang hindi nasisiyahan sa kaguluhan sa ibaba ng entablado. Matapos samupa ang mga boses sa ibaba ng entablado, walang ekspresyon niyang sinabi, simple lang ang mga patakaran sa pangangaso para sa mga panloob na core ng mga halimaw sa dagat. Ang bawat isa sa 10 maliliit ay magpapadala pa rin ng 2 tao. Ang mga panloob na core ng mga halimaw sa dagat ay bibilangin ayon sa antas. Para sa mga panloob na core ng mga halimaw sa dagat sa yugto ng pundasyon, 1 puntos ang para sa maaga at gitnang yugto, 2 puntos para sa huling yugto, 3 puntos para sa naperpektong yugto, 10 puntos para sa maagang yugto ng Gold Core Realm, 15 puntos para sa gitnang yugto, 20 puntos para sa huling yugto, at 25 puntos para sa naperpektong yugto. Ang mga puntos para sa bagong Soul Realm ay 10 beses kaysa sa Gold Core Realm. Isa itong disenteng paraan ng pagkalkula ng mga puntos, mas malinaw ito kaysa sa pangkalahatang Jindan at nascent soul stage Spirit Feasting Beast. Naisip na ngayon ni Terence ang ratio na 1 sa 5 ng mga core ng nascent soul at Jindan stage Spirit Feasting Beast, talagang casual lang ito. Ang may pinakamataas na kabuoang score ay makakakuha ng 10 puntos sa ranggo ng sekta, at iba pa na ay dadagdag sa mga puntos ng unang round. Habang nagsasalita ang dakilang elder ng bayan ng Ying hanggang sa puntong ito, bigla niyang naalala ang mga ranggo sa unang round at medyo nakaramdam ng pagkailang. Kaya, tinikom niya ang kanyang mga labi at hindi na binanggit ang iba pa niyang mga salita. Hindi naman dapat maging malaking problema kung 2 lang ang ipapadala ng bawat pamilya, di ba? Hanggat hindi tayo pupunta sa malalim na dagat, hindi tayo makakaakit ng kahit anong makapangyarihang halimaw sa dagat. Hindi nagsalita ang matandang pinuno ng bayan ng Ying, ngunit muling nag-usap ang mga tagapakinig. 20 lamang sila sa kabuuan.
Malabong magdulot sila ng kaguluhan sa mga halimaw sa dagat. Maliban na lang kung ang 20 taong ito ay magsimula ng isang masaker at gawing dagat ng dugo ang tubig sa baybayin, hindi nila maaakit ang mga makapangyarihang halimaw sa dagat na iyon. Huwag kang magpakatanga. Ang 20 taong ito ang talagang pinakamakapangyarihan sa 10 maliliit. Paano nila nagawang pumatay ng ilang halimaw sa dagat na nasa yugto ng pundasyon sa baybayin? Dapat man lang ay pumunta sila sa mas malalim na lugar para pumatay ng mga halimaw sa dagat na nasa yugto ng gininto angkor, hindi ba? Para sa mga ekspertong kalahok sa kompetisyon, hindi problema para sa 2 tao ang manghuli at pumatay ng mga Golden Core Stage Sea Beast. Bukod pa rito, sa maliit na bilang ng mga tao, hindi nila magugulo ang mga Sea Beast at matatakot silang magtago. Sino kaya ang natatakot kung talagang nagugulo ang mga makapangyarihang halimaw sa dagat na iyon? Sa loob ng ilang panahon, lahat ng uri ng bagay ay sinasabi sa ilalim ng entablado, at sa ilang salita lamang, may nauusong paglihis ng usapan. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang matandang lalaki ng bayan ng Ying ay walang balak na pigilan sila. Sa anumang kaso, ang kailangang sabihin ay nasabi na. Sunod, oras na para hayaan ang 10 maliliit na bata na maunawaan ang impormasyong ito. Lolo ng Marshall, kung manghuhuli tayo ng mga halimaw sa dagat sa pagkakataong ito, bakit hindi mo hayaang sumunod sa iyo ang disipulong ito? Lumapit si Wei Feng kay Terence at ngumiti ng maliwanag, halatang gustong sumunod kay Terence. Walang problema, natatawang sabi ni Terence, kailangan mo talaga ng mas maraming pagsasanay. Pambihirang pagkakataon lang yan. Agad na natuwa si Wei Feng. Nagpasalamat siya rito ng may ngiti at humarap upang magulat kay Reggie. Sakto lang ang ikalawang round para kay Terence. Gagamitin niya sana ang mga core ng mga Sea Beast para ipagpalit sa mga spots para makuha ang Spirit Jade Immortal Vein kasama ang Spirit Feasting Beast Clan, at ang pagpatay sa mga Sea Beast ay isang hindi maiiwasang balakid. Ito ay isang maliit na kompetisyon, at maaari niya itong subukan at makita kung gaano kahirap pumatay ng mga Sea Beast. Napag-usapan na, sa kompetisyong ito, ang pagpatay sa mga bagong silang na Soul Stage Sea Beast ang malinaw na pinakamagaling. Tutal, mas mataas ang mga puntos na nakuha. Gayunpaman, kung gagamitin ito para ipalit sa kota para minahin ang Spiritual Jade, tila mas angkop ang Golden Core Stage. Tutal, mas mapanganib para sa mga tao ng maliit na Jiangho noong sinaunang panahon na manghuli ng mga bagong silang na Soul Stage Sea Beast. Mas ligtas at mas madaling manghuli ang mga Golden Core Stage Sea Beast. Sa anumang kaso, dapat niyang samantalahin ang pagkakataong ito upang manghuli at patayin ang lahat ng mga halimaw sa dagat na nasa entablado ng Jindan at Nascent Soul. Pagkatapos lamang subukan ay sa kanya mahahanap ang pinakaangkop na paraan ng pakikipagkalakalan. Nag-isip sandali si Terence, pagkatapos ay hinanap si Wooking at ang iba pa upang bigyan sila ng plano para sa pangangaso ng mga halimaw sa dagat. Nang makitang oras na, muling nagsalita ang dakilang matanda ng bayan ng Ying, tapos na ba ang talakayang iba't ibang sekta? Napagpasyahan na ba ang mga kalahok para sa ikalawang round ng kompetisyon? Kung gayon, tere na. Sa madaling salita, ang 10 maliliit ay ang mga lumahok pa rin sa pagmimina ng espiritual na Jade. Gayunpaman, dahil sa mas mataas na bilang ng mga namatay sa unang round, hindi lumahok ang mga Sect Masters. Sa halip, pinalitan ng ibang mga disipulo. Halimbawa, si Yuanqing ng Sect ng Snow Sword ay pinalitan ni Linlin, at si Morris ng Sect ng Leaf Spirit ay pinalitan ni Yubi. Siyempre, ang pagpapalitan ng 2 bahay na ito ay halos para sa tulong ni Terence. Tutal, alam nilang dalawa na may hindi malinaw na relasyon si Terence kay Linlin at hindi niya hahayaang malagay sila sa anumang panganib. Sa usapin ng kaligtasan, ang 2 gininto ang gandang ito ay mas ligtas kaysa sa 2 pinuno ng sekta. 20 maliliit na lumilipad na espiritong halimaw ang lumapag sa mataas na plataporma sa ilalim ng pamumuno ng dakilang matanda ng bayan ng Ying. Manghuhuli sana sila ng mga hayop sa dagat, ngunit syempre, hindi nila ito magagawa sa sinaunang hanay ng kabundukan. Ang mga lumilipad na espiritong halimaw na ito ang magpapadala sa mga kalahok doon.
Kung may isang lumilipad na espiritong halimaw bawat tao, mas magiging madali para sa kanila ang paggalaw. Ang lugar para manghuli ng mga halimaw sa dagat para sa mga panloob na core ay sa lugar ng dagat na pinakamalapit sa sinaunang kabundukan. Siyempre, ang lugar ng dagat na ito ay bahagi rin ng sinaunang walang katapusang dagat, kaya lahat ng ito ay konektado. Kaya, hindi ka dapat lumayo ng labis sa baybayin. Kung hindi, kung aatakehin ka ng isang makapangyarihang halimaw sa dagat, walang makakapagligtas sa iyo. Nagbigay ng regular na babala ang dakilang matanda ng bayan ng Ying. Sa katotohanan, kung talagang ginawa nila iyon, maaari lamang silang manghuli ng mga halimaw sa dagat na nagtatatag ng pundasyon sa mga tubig sa baybayin. Ang mga puntong tulad ng 1, 2, at 3 ay hindi isang bagay na maaaring tingnan ng mga piling ito mula sa 10 maliliit na sekta. Tiningnan ni Terence ang mas maliliit na lumilipad na spirit beast, sila ay isang uri ng lumilipad na spirit beast na kilala sa kanilang bilis, katulad ng mga spirit birds sa Sky Class Island. Wala silang ibang espesyal na kakayahan, at kaya nilang magdala ng hanggang 2 tao. Isa ang pinakaangkop. Wei Feng, kapag nangangaso ka ng mga halimaw sa dagat, dapat mong ingatan ang iyong lumilipad na espiritong halimaw. Kung ang iyong lumilipad na espiritong halimaw ay mapatay ng mga halimaw sa dagat, matutumba ka lang at magiging merienda nila. Paalala ni Terence kay Wei Feng sa mahinang boses. Tungkol naman kay Tianyong, mayroon siyang invincible ancient na magpapaalala sa kanya, kaya hindi niya kailangang mag-alala. 5,587. Opo, lolo sa labanan. Maaalala ito ng disipulong ito. Mabilis na magalang na sagot ni Wei Feng, ngunit hindi niya ito masyadong inisip. Sinusundan niya Terence, kaya paano magkakaroon ng panganib? Pagkatapos sabihin iyon ni Terence, ipinagpatuloy niya ang pagmamasid sa mas maliliit na lumilipad na spirit beast. Siyempre, hindi niya malalaman ang iniisip ni Wei Feng kung hindi ay tuturuan niya sana si Wei Feng ng isang seryosong aral. Sa walang katapusang dagat, ang mga lumilipad na spirit beast ang kanilang buhay. Hindi sila maaaring maliitin, maliban na lang kung si Wei Feng ay kayang lumipad sa anyong espirito tulad ni Terence. Ang bawat lumilipad na espiritong halimaw ay minarkahan ng marka ng 10 maliliit na sekta. Pagkatapos mong mahanap ang sarili mong lumilipad na espiritong halimaw, maaari ka nang umalis. Ang kompetisyong ito ay tatagal ng 3 araw, at kailangan mong bumalik ng mag-isa. Kung lalampas ka sa takdang oras, ang resulta ay hindi mabibilang. Pakitandaan ito. Ikinumpas ng dakilang matanda ng bayan ng Ying ang kanyang kamay, at opisyal na nagsimula ang ikalawang round ng kompetisyon. May malamig na ngiti sa mukha ni Terence. Ang maliliit na lumilipad na spirit beast na iyon ay pare-pareho lang ang hitsura sa unang tingin, pero parang lahat ay may kanya-kanyang matangkad, pandak, mataba, payat, malakas, at mahinang lumilipad na spirit beast. Walang duda, ang pinakamagaganda ay minarkahan ng mga pangalan ng sekta ng Chenkon at Waxing. Para naman sa pamilyang Salter, halos lahat sila ang pinakamasamang lumilipad na spirit beast. Bagamat walang ginawa ang sekta ng Chenkon at ang sekta ng 5 elemento sa mga lumilipad na espiritong halimaw na ito, ang pinakamahuhusay na lumilipad na espiritong halimaw ay malamang na mahigit 10% mas malakas kaysa sa pinakamasasamang lumilipad na espiritong halimaw. Walang pakialam si Terence, ngunit hindi lahat ng nasa kanyang panig ay kayang protektahan ang kanilang sarili sa walang katapusang dagat. Mas mabuti kung mas malakas ang lumilipad na spirit beast. Sa isang kritikal na sandali, ang 10% kalamangan na iyon ay maaaring magligtas ng kanilang buhay. Hindi hahayaan ni Terence na gawin ito ng sekta ng Chenkon. Teka! Bakit kailangang ayusin ng maaga ang mga aerial spirit beast na ito? Hindi ba't mas makabubuting pumili tayo ng sarili natin? Biglang lumitaw si Terence sa harap ng matanda at mahinang nagtanong. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Elder Zin. Nanghihina pa rin siya habang nakaharap ng diretso kay Terence, kaya't hindi niya sinasadyang umatras. Nang mapagtanto niya ang nangyayari, agad siyang umatras, ngunit tuluyan na siyang napigilan ni Terence sa aura. Ito ang tuntunin. Bakit may dahilan?
Kahit nananatili pa rin ang arrogant at walang ekspresyon na mukha ng matandang tagaying, ang kanyang tono ay nagpapakita ng pagkabalisa sa kanyang puso. Ang mga patakaran ay itinatakda ng mga tao. Ang kasalukuyang patakaran ay malinaw na hindi masyadong naaangkop. Bahagyang ngumiti si Terence at itinuro ang rango. May bago ng rango. Hindi ba dapat nating piliin ang mga aerial spirit beast ayon sa bagong ranggong ito? Kung mananatili pa rin tayo sa orihinal na pamamaraan, ano pa ang saysay ng pakikipagkompetensya para sa ranggong ito? Magaling, matagal nang naisip ng Panginoong ito na dapat itong gawin. Bihira lang itong imungkahi ni Elder Linford, kaya gawin na natin ito ngayon. Agad na tumayo si Percival para suportahan si Terence. Tatawagin sana niya si Terence na lolo noong una, ngunit nagpasya siyang tawagin itong Elder dahil hindi pa ito ang tamang panahon. Gusto pa ring makipagtalo ng dakilang elder ng bayan ng Ying, ngunit sumunod si The Whist Master Duji at sinabing, tunay ng patas na paraan ang pagpili ng isang aerial spirit beast ayon sa bagong ranggo ng 10 maliliit. Ganito natin gawin. Ang paghahanda ng isang lumilipad na spirit beast para sa kanyang sekta ng maaga ay isang bagay na hindi dapat gawin sa publiko, at alam ni The Whist Duji na wala siyang maitutulong kung patuloy siyang makikipagtalo. Tutal, ang 4 na malalaki at 10 maliliit na sekta ay hindi na lamang ang nasa sekta ng Chen Kun, at walang saysay na kalabanan ang pamilyang Salter at si Terence para sa isang maliit na bagay lamang. Nagkusa si Percival at binigyan ni Terence ang naliwanagang si Duji ng kaunting inisyatiba, kaya nagpatuloy siya, gayunpaman, para maging mas patas, iminumungkahi ko na ang pagpili ay gagawin sa 2 round ayon sa pagkakasunod-sunod ng ranggo. Sa ganitong paraan, ang huling sekta ay hindi magkakaroon ng pagkakataong pumili. Ano ang iniisip ng lahat? Siyempre, sumang-ayon ang sekta na may 5 elemento. Tutal, ang huling pwesto ay pagmamayari ng sekta na may 5 elemento. Nawala na sila ng 2 eksperto. Kung hindi man lang sila nagkaroon ng pagkakataong pumili ng isang aerial spirit beast, hindi ba't malamang na 2 pa ang mamamatay? Gaya ng dati, hindi masyadong nagpahayag ng kanilang opinyon ang sekta ng pagbubukas ng langit, kaya ang panukala ng The Whist Master na si Duji ay basta na lang naaprubahan. Hindi naman talaga alintana ni Terence, ang nangungunang 5 ay pawang sarili niyang mga tauhan, kung tutuusin, at ang bilang ng mabubuti at masasamang lumilipad na halimaw ay pareho, 5 o 6. Nangangahulugan ito na ang pinakamagaling ay pipiliin ni Terence at ng iba pa, at ang pinakamasama ay iiwan sa huli. Kung tungkol naman sa mga 10 o higit pa sa gitna, halos pareho ang kalidad nila, at wala masyadong mapagpipilian. Tila makatarungan naman ang mungkahi, ngunit hindi ito gaanong nagbago. Dahil nakapagdesisyon na, pumili si Terence ng isang lumilipad na spirit beast at tinanggal ang logo ng sekta ng Yin Yang dito. Pagkatapos ay humarap siya kay Weifeng, Weifeng, ikaw ang sasakay sa lumilipad na spirit beast na ito. Maraming salamat, Lolo Uloguro. Hindi tumayo si Weifeng. Humajejek siya habang tumatakbo palapit at tumalikod. Madilim ang ekspresyon ng mukha ni Baxter mula sa sektang Yingyan. Ito ang orihinal niyang lumilipad na spirit beast, ang pinakamagaling sa 20. Ngayon, ito na ang naging bundok ng maliit na lalaking iyon mula sa paaralang Percival. Ang lalong nagpadilim sa mukha ni Baxter ay ang katotohanang pinili ni Terence ang lumilipad na espiritong halimaw ng 3 ranggong sekta ng Espadang Niebe, na ibinigay ang isa pang lumilipad na espiritong halimaw ng sekta ng Espadang Yingyan kay Linlin ng sekta ng Espadang Niebe. Ang Thousand Blade Sect sa pangalawang pwesto ay pumili ng isang lumilipad na spirit beast na may mark ng pamilyang Talon, at ang Leaf Spirit Sect ay pumili rin ng isang lumilipad na spirit beast na may mark ng pamilyang Talon para kay Yubi. Matapos mapili ng angka ng Chu, wala nang natitirang mga high-grade flying spirit beast. Ang pinakamahuhusay na natitira ay ang mga medium-grade flying spirit beast. Matapos pumili ng tig-iisa ang natitirang 5 angkan, pagkakataon na naman ng paaralan ng Percival na pumili. Ang huling 5 medium-grade flying spirit beast ay hinati, at hindi na kailangang ipagpatuloy ang pagpili ng 5 low-grade flying spirit beast. Pagkatapos ng pagpili, ibinigay ni Terence ang kanyang medium-level flying spirit beast sa Skysect.
Tutal, masyadong mababa ang ranggo ng Skysect, at isa lang ang medium level at low level flying spirit beast na mayroon sila. Ayos lang ang dalawang medium level flying spirit beast. Kung tungkol naman kay Terence mismo, kaya naman niyang lumipad sa kanyang anyong espirito, kaya sapat na ang isang mababang uri ng lumilipad na espiritong beast. Ang 20 lumilipad na espiritual na halimaw, kasama ang 20 nangungunang masters, ay sabay-sabay na pumailang lang sa kalangitan, patungo sa walang katapusang dagat sa gilid ng sinaunang hanay ng bundok. Opisyal nang nagsimula ang ikalawang round ng kompetisyon. Pagdating sa walang katapusang dagat, naghiwa-hiwalay ang 20 tao. Kung napakaraming tao, sisisid ang mga halimaw sa dagat sa ilalim ng dagat. Sa normal na mga pangyayari, 2 tao sa isang grupo ang pinakamahusay na kombinasyon. Hindi nila guluhin ang mga halimaw sa dagat at hindi sila magtatago, at hindi rin sila magkakaroon ng sitwasyon kung saan hindi sila sapat ang lakas para patayin ang mga halimaw sa dagat. 5,588. Gusto ni Linlin at Yubi na sumunod kay Terence, ngunit nasa tabi niya si Wei Feng, at nahihiya silang mag-away para sa koponan ni Terence. Sa huli, sina Wuking at Toby na lang ang kanilang nasunod. Senior Lolo, nakaharang ba ang disipulong ito? Pagkatapos umalis ng lahat, lumipad si Wei Feng papunta sa tabi ni Terence at isinuot ang ulo. Kung sa tingin mo ay nakaharang ka, pwede kang mangisda. Tumawa si Terence. Nagkibit balikat si Wei Feng at tumawa, matalino pa rin ang disipulong ito, hindi ako magiging hadlang. Kalimutan na natin ang pangingisda ng mga halimaw sa dagat. Tigilan mo na ang pag-iisip tungkol sa mga walang kwentang bagay na yan. Habang nasa baybayin pa tayo, bilasan mo at magsanay kang pumatay ng mga halimaw sa dagat. Dahil doon, inilapit ni Terence ang spirit beast sa ibabaw ng dagat at ginamit ang nagngangalit na palad ng 8 trigram para patayin ang isang late-stage Foundation Sea Beast. Pumasok ang core ng halimaw sa Jade Space. Mukhang nakaharang pa rin ako at hindi ko nagustuhan ang Martial Grand Uncle. Kung alam ko lang ng mas maaga, bumuo sana ako ng 3 kataong grupo kasama sina Wuking at Toby. Mahinang bulong ni Wei Feng, hindi naglakas loob na marinig siya ni Terence. Pagkatapos ay sumigaw siya, napakagaling ni Martial Grand Uncle. Ang pangangaso ng mga panloob na kaibuturan ng mga halimaw sa dagat ay talagang napakadali. Dahil doon, ginaya niya si Terence at inilapit ang lumilipad na halimaw sa ibabaw ng dagat. Binunot niya ang kanyang mahabang espada at gumamit ng simpleng vacuum sword para hatiin ang isang Foundation Peak Stage Sea Beast sa kalahati. Pagkatapos ay binalot niya ang core ng halimaw gamit ang kanyang chi at inilagay ito sa kanyang bag. Magaling, pero sa lakas mo, mukhang napakadaling kalabanan ang mga halimaw sa dagat ng Foundation Stage. Ipagpatuloy natin ang paggalugad sa walang katapusang dagat at hanapin ang mga halimaw sa dagat ng Golden Core Stage. Tumanggaw si Terence at ginamit ang kanyang mabangis na apoy na bagwa palm para makuha ang pangalawang core. Likas na mahilig manghuli ng mga lumilipad na espiritong hayop sa dagat ang mga halimaw sa dagat, lalo na iyong mga sinasakyan ng mga tao. Kaya nang malapit na sa level ng dagat sina Terence at Wei Feng, natural na nakuha nila ang atensyon ng mga halimaw sa dagat, at ang mangangaso ang naging biktima, at masunuring sumuko upang isuko ang kanyang panloob na kaibuturan. Kinontrol ni Wei Feng ang kanyang lumilipad na spirit beast at naabutan si Terence. Ngumiti siya, Martial Grand Uncle, nakakabagot talaga ang pangangaso ng mga sea beast sa Foundation Stage. Sa tingin ko ay hindi ganoon kalakas ang mga Golden Core Stage Sea Beast. Bakit hindi tayo maghanap ng mga bagong silang na Soul Stage Sea Beast? Ang inner core ng isang maagang bagong silang na Soul Stage Sea Beast ay nagkakahalaga ng 100 puntos, nakatumbas ng 100 Early at Middle Foundation Stage Sea Beast. Sa totoo lang, pwede kang manghuli ng halimaw sa dagat sa tuktok ng orihinal na antas. Sa tingin ko kaya mo yan, sabi ni Terence nang hindi lumilingon. Agad na nagulat si Wei Feng, tiyo sa labanan, totoo ba ang sinabi mo? Sa tingin mo ba talaga ay kaya kong manghuli at pumatay ng isang sea beast sa tuktok ng bagong soul stage? Napakagaling. Kung magtagumpay siya, magiging tanga siya. Senior na tiyo sa lupa. Tumawa ng mahina si Terence at hindi na inistorbo si Wei Feng.
250 para sa isa. Hindi ako ang nagsabi niyan, ikaw mismo ang nagsabi. Sunod-sunod na lumipad ang dalawa sa kailaliman ng walang katapusang dagat. Mabilis silang lumipad palabas ng tubig dagat at pumasok sa lugar kung saan mas marami pang mga halimaw sa dagat na nasa yugto ng Jindan. Pangunahing nais ni Terence na makita kung gaano kahirap manghuli ng mga halimaw sa dagat na nasa yugto ng Jindan at Nascent Soul, kaya pagkatapos ng dalawang pag-atake, hinayaan niyang si Wei Feng ang pangunahing umaatake upang mas malinaw niyang makita. Siyempre, wala nang mahihiling pa si Wei Feng para magpasikat sa harap ni Terence, kaya umatake siya ng buong lakas. Gayunpaman, ang isang Golden Core Stage si Beast ay hindi na ganoon kadaling harapin. Sa lakas, kaya pa ring durugin ni Wei Feng ang kahit anong Golden Core Stage si Beast, ngunit ang mga Golden Core Stage si Beast ay alerto. Matapos mapagtanto na ang dalawa ay hindi madaling harapin, nagtago sila sa malayo. 20 hanggang 30 metro lamang ang kaya ni Wei Feng na umatake sa ilalim ng dagat, at walang lakas kung lalalim pa siya. Maliban na lang kung lalalim din siya sa dagat. Gayunpaman, kung ganoon nga, maaaring baligtarin ng Jindan Stage si Beast ang sitwasyon at durugin si Wei Feng. Lolo Mayor, ang mga gininto ang halimaw sa dagat na ito ay talagang tuso. Matapos ang isa na namang bigong pag-atake, walang magawang humarap si Wei Feng kay Terence. Tumanggaw si Terence, ngunit iniisip niya na ang mga ubod ng mga halimaw sa dagat na ito ay hindi madaling makuha. Napakahirap kahit para sa isang baguhang soul practitioner na manghuli ng isang Golden Core Stage si Beast, lalo na ang isang baguhang soul. Kung lahat ay nasa ganoong kalagayan, hindi magiging madaling tipunin ang 360 gininto ang ubod na panloob na ubod na ipinangako niya sa lumang espiritong halimaw na nagpipista. Lolo sa labanan, bakit hindi ako lumipad ng malayo ng mag-isa? Kung ako lang mag-isa, baka ang mga tutsong halimaw sa dagat na nasa gininto ang antas ay umatake sa akin. Nakita ni Wei Feng na walang espesyal na ideya si Terence, kaya iminungkahi niya ang kanyang ideya upang subukan. Medyo nagulat si Terence, pero naalala niya na ang mga Sea Beast dito ay pawang mga Golden Core Stage. Hindi dapat magkaroon ng anumang bagong silang na Soul Stage Sea Beast. Dapat sapat na ang lakas ni Wei Feng para masiguro ang kanyang sariling kaligtasan. Tumanggaw siya, sige, mag-ingat ka. Kung may mga bagong silang na Soul Stage si Beast, huwag mo silang kalabanin ng harapan. Sa walang katapusang dagat, kayang sakupin ni Terence ang isang malawak na lugar. Kahit sa malayo, nakikita niya kung may mga bagong silang na mga halimaw sa dagat sa paligid ni Wei Feng. Ang pagpapahintulot kay Wei Feng na magsanay ng mag-isa ay tiyak na isang magandang bagay. Naiintindihan ng disipulong ito. Tio Marshall, huwag kang mag-alala. Opo, sagot ni Wei Feng at agad na hinimok ang kanyang lumilipad na spirit beast na lumipad palayo ng may pananabik. Napansin ni Terence na si Wei Feng ay hindi patungo sa kailaliman ng walang katapusang dagat, kundi lumilipad sa hangganan sa pagitan ng dagat at dagat. Hindi siya nagsalita. Matapos tuluyang mawala si Wei Feng sa kanyang paningin, dahan daw ang kinontrol ni Terence ang kanyang lumilipad na spirit beast upang lumipad patungo sa direksyong iyon. Kasabay nito, ginamit niya ang kanyang spirit sense upang bigyang pansin ang mga galaw ni Wei Feng. Gaya ng inaasahan ni Wei Feng, nang siya ay mag-isa, ang mga halimaw sa dagat na nasa Golden Core Stage ay bumigay sa kanilang pagbabantay. Ilan sa mga halimaw sa dagat na nasa Golden Core Stage na naakit sa kanya ay sinubukang salakayin si Wei Feng. Sinamantala ni Wei Feng ang pagkakataon at napatay ang dalawang intermediate Gold Core Sea Beast sa maikling panahon. Madali siyang nakakuha ng 30 puntos. Tama. Mukhang magandang paraan ito para manghuli ng mga halimaw sa dagat. Pero, medyo mapanganib ito. Tutal, mag-isa ka lang naman sa lugar na ito. Kung wala kang lakas na katulad ng orihinal na infant stage, mas mabuting huwag mo nang subukan. Ngumiti si Terence. Kahit ano paman, magandang paraan ito para makumplito ang pakikipagpalitan sa mga matatandang halimaw na mahilig sa karne. Sa lugar na ito, walang kakulangan sa mga halimaw sa dagat na nasa Golden Core Stage.
Hanggat kayang ibaba ng 4 na malalaki at 10 maliliit na nascent soul stage masters ang kanilang status, hindi magtatagal para makuha ang 360 core. Kapag sapat na ang nakolektang mga spiritual jade, ang kabuoang bilis ng cultivation ng immemorial underworld ay tataas ng malaki. Ang mga karagdagang inner elixir ay maaari ding gamitin upang pinuhin ang mga elixir at lalong mapahusay ang pangkalahatang lakas ng immemorial underworld. Kaugnay nito, mas mainam na maghanap ng inner elixir ng mga sea beast. Ang pag-unlad ng immemorial underworld ay papasok sa isang virtuous cycle. 5,589. Terence. Nasa kalagitnaan ng pagpaplano si Terence para sa hinaharap na pag-unlad ng sinaunang mundo ng pakikipaglaban nang bigla siyang napasigaw. Lumingon siya upang tingnan ang tubig sa baybayin, ang kanyang mukha ay dumidilim. Matapos masigurong maayos naman si Wei Feng pansamantala at tila kayang-kaya niyang harapin ng madali ang mga Golden Core Stage Sea Beast, hindi na nag-atubili si Terence. Agad niyang kinontrol ang kanyang lumilipad na Spirit Beast at lumipad patungo sa direksyong iyon ng buong bilis. Sa bingit ng pandaman ni Terence, natagpuan niya si Yubi, na hinahabol at hinaharangan. Wala siya kay Toby ng mga sandaling iyon, kaya hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Mabuti na lang at medyo namumukod tangi ang lumilipad na espiritual na halimaw ni Yubi. Bagamat hindi ito kayang tapatan ng 2 taong nasa likuran niya, pansamantalang hindi nanganganib ang buhay niya dahil sa bilis ng kanyang lumilipad na espiritual na halimaw. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman ni Terence na hindi sapat ang mga low-class flying spirit beast. Kailangan niyang makakuha ng kahit isang mid-class flying spirit beast. Dahil lumilipad din si Yubi patungo kay Terence, mabilis na lumiliit ang distansya sa pagitan nila. Di nagtagal, nakita ni Terence ang 3 itim na tuldok sa kalangitan sa di kalayuan. Bumalik sila sa normal sa maikling panahon, at nakita pa nga ni Terence ang takot sa mukha ni Yubi. Terence. Nakita rin ni Yubi si Terence at agad na sumigaw sa gulat. Sa simula ay gusto niyang lumipad patungo sa malalim na dagat at gamitin ang mga halimaw sa dagat na nasa Golden Core Stage para pigilan ang 2 humahabol sa kanya. Bagamat mapanganib, ito lamang ang paraan para makatakas. Hindi niya inaasahan na nandito si Terence. Sa tulong ni Terence, hindi man lang nakayanan ng 2 nakakainis na lalaki sa likuran niya ang kahit isang suntok. Natural lang na nakita rin ng mga humahabol kay Yubi si Terence, ngunit pagkatapos magpalitan ng tingin, hindi sila sumuko sa paghabol, at bumagal lamang ng kaunti. Bahagyang nawala ang galit ni Terence nang makita niyang hindi nasaktan si Yubi. Nakita niyang bumagal ang 2 at hinarangan ang kanilang daan. Kayong 2 ay mula sa pang-araw-araw na sekta, tama ba? Ano ang sinusubukan ninyong gawin sa paghabol sa isang babae? Inutusan ni Terence ang aerial spirit beast na huminto sa harap ni Yubi at malamig na nagtanong. Kung dati pa iyon, malamang naunahan sila ni Terence, pero para sa kapakanan ng kanyang mga plano sa hinaharap, ayaw niyang pumatay ng walang dahilan. Kaya naman binigyan niya sila ng pagkakataong magpaliwanag. Ang 2 taong ito ay tulingang galing sa pang-araw-araw na sekta. Masasabing hindi naman masama ang lakas ng sektang ito. Bagamat 2 master ang namatay sa unang round, sa pagkakataong ito ay nagpadala pa rin sila ng isang maagang nascent soul stage at isang kumpletong Jedan stage. Hindi lang talaga matatag ang chi ng maagang nascent soul stage, dapat ay nakapagtala na ito nitong nakaraang 2 araw. Terence, di ba? Alam kong ikaw ang martial granduncle ng Percival School, at sinasabing napakalakas mo, hindi bababa sa peak nascent soul realm, pero usapin ito ng ating pang-araw-araw na sekta at spirit leaf sect, sana ay huwag kang makialam. Bahagya na ikinuyom ng early nascent soul stage cultivator ang kanyang mga kamao at sinabi ng hindi mapagkumbaba o mayabang. Ito rin ay dahil nasa peak pa rin si Terence sa foundation, mga chismis lang pala ang mga ito. Hindi maniniwala ang mga tao kung hindi nila ito nakikita mismo. Hehe, alam mo namang malakas ako, tapos nangangahas ka pa ring apihin ang babae ko sa harap ko. Sawang-sawa ka na ba sa buhay? Tinaasan ni Terence ang kilay at ngumiti. Huwag mo akong kausapin tungkol sa away ng mga sekta, sabihin mo lang kung bakit.
Namula ang mukha ni Yubi nang tawagin siya ni Terence na kanyang babae, ngunit ang puso niya ay kasing tamis ng pulot. Hindi na niya hinintay na magsalita ang dalawa at inilabas ang isang late-stage Golden Core Beast Core, hinahabol nila ako para agawin ang inner core na ito. Kami ang unang nakatuklas sa Golden Core Stage si Beast na iyon. Ninakaw ninyo ang mga panloob naming core at mayroon pa kayong mukha para sabihing ninakaw namin ang sa inyo. Itinuro ng isa pang practitioner si Yubi at sumigaw. Hindi malinaw kung sinusubukan niyang itaas ang kanyang boses para dagdagan ang kanyang lakas ng loob sa harap ni Terence. Lumingon si Terence at nawala ng malay. Isa lamang itong panloob na core na nasa huling yugto ng gininto ang core, kailangan pa ba siyang habulin ng ganito? Hindi mo ba nakikita na mayroon ng mga halimaw sa dagat na nasa yugto ng gininto ang core na lumalangoy sa lahat ng dako ng dagat sa ibaba? Pero muli, ang mga halimaw sa dagat sa baybayin ay pawang mga halimaw sa dagat na nasa yugto ng pundasyon. Bihira lamang lumitaw ang isang halimaw sa dagat na nasa yugto ng gininto ang core, kaya madali talagang mag-away. Gayunpaman, ang 2 taong ito mula sa pang-araw-araw na sekta ay madaling makakahuli at makakapatay ng mga halimaw sa dagat na nasa yugto ng gininto ang core kahit na nandito sila. Kung may oras sila para habulin si Yubi, mas makabubuting manghuli rito at umani ng mas maraming gantimpala. Terence, huwag mong pakinggan ang kalokohan niya. Kung kanya ang halimaw sa dagat na nakita mo, hindi ba't ibig sabihin noon ay kabilang ang buong walang katapusang dagat sa pang-araw-araw na sekta? Siyempre, alam ni Yubi na tutulungan siya ni Terence ng walang kondisyon, ngunit galit pa rin siyang sumagot. Alam ko, hayaan mo na ako. Nakangiting sabi ni Terence. Dahil doon, inilagay ni Terence ang core sa Jade Space. Dahil sa lakas niya nakatumbas ng isang peak mid-profound realm, hindi niya made detect ang mga pagbabago bago kung gagamitin niya ang Jade Space sa harap ng dalawang ito. Ang 2 lalaki mula sa pang-araw-araw na sekta ay nakatitig sa panloob na core na nasa kamay ni Yubi sa buong oras. Hindi nila inaasahan na ang panloob na core ay biglang maglalaho sa ere. Agad silang natulala. Kinuskos ng isa sa kanila ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwalang paraan bago kinumpirma na talagang nawala ang panloob na core. Hindi napigilan ni Yubi ang matawa nang makita ang gulat na ekspresyon ng 2 lalaki. Hindi na niya kailangang magtanong para malaman na kagagawan ito ni Terence. Nakita na ni Yubi ang mahiwagang espasyong iyon dati. Ang mga core na nawala ay malamang na itinago ni Terence sa espasyong iyon. Nagkunwaring nagulat si Terence at tamad na sumagot, kakaiba talaga. Bakit biglang nawala ang inner core? Ngayong wala na ang item, ano pa ang ipinaglalaban mo? Kung may oras ka, linisin mo na rin ang mga Golden Core Stage si Beast sa ibaba. Walang malay na sinundan ng 2 ang daliri ni Terence at napagtanto nilang nasa gilid na sila ng dagat. May nakikita silang mga gininto ang halimaw sa ilalim ng dagat, ngunit dahil may 4 na tao at lumilipad na mga espiritong halimaw sa himpapawid, mas malalim ang tinatago ng mga halimaw at ayaw umatake. Para makumplito ang kasunduan sa matandang halimaw, ginawa ni Terence ang lahat, binigyan pa nga niya ng mga payo ang 2 hanggal na ito. Siguro ninakaw mo ang mga panloob naming kaibuturan. Huwag mong isipin na makakapagtago ka sa amin gamit ang isang kasuklam-suklam na panlilinlang. Ibigay mo na iyan ngayon. Nakakatawa silang 2, pero bigla silang naging matalino. 5,590. Tila iniisip ng bagong Soul Primary Stage na kakalusot lang niya at may sapat na lakas para harapin si Terence. Tutal, chismis lang naman. Ang Terence na nasa harap niya ay isang mahinang nasa peak stage ng foundation. Tumawa ng mahina si Terence, tama nga man ang ugok na ito. Maituturing na hanggal ang isang hanggal na hindi nakakakita ng malinaw sa sitwasyon. Gusto lang ni Terence na maging mas malakas kapag nangangaso ng mga Golden Core Stage si Beast, pero kung gusto talaga nilang mamatay, hindi sila mapipigilan ni Terence. Saan mo sa tingin ang inner core ko? Ibinuka ni Terence ang kanyang mga kamay, indikasyon na wala siyang inner core. Nakita ng maagang bagong silang na soul guy ang mahinang itsura ni Terence at nagalit siya. Naisip niya na ang reputasyon ni Terence sa paaralan ng Percival ay dahil nga sa mga chismis. Nakikita kong may mga panloob kang kaibuturan.
Dahil hindi mo naman ibinibigay ang mga iyon, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang pakundangan. Sigaw ng maagang nagsisimulang soul practitioner habang inaabot ang kanang kamay niya sa kwelyo ni Terence. Masyado niyang minamaliit si Terence, iniisip na kaya niyang talunin si Terence gamit lang ang isang kamay. Bumantong hininga si Terence nang walang magawa. Bakit ang hirap niyang pakawalin? Kailangan ko bang bugbugin para maging masaya? Kung pag-uusapan ang mukha ng lalaking ito nga ang dapat bugbugin, kaya labag man sa loob niya ay tutulungan niya ito. Agad na tumama ang ikot sa bagong panganak na Soul Realm Cultivator, at casual siyang sinampal ni Terence, dahilan para tumilapon ito palayo sa likuran ng lumilipad na Spirit Beast. Bumagsak siya sa walang katapusang dagat ng may perpektong arko. Ang isa pang perpektong Gold Core Realm Cultivator mula sa pang-araw-araw na sekta ay tahimik na parang cicada sa taglamig. Hindi man lang siya nang ahas na igalaw ang isang daliri. Isang maagang umuusbong na Soul Realm Cultivator ang napalipad nang hindi man lang gumagamit ng kahit isang galaw. Siya, isang perpektong Gold Core Realm Cultivator, ay hindi man lang sapat para punan ang mga puwang sa pagitan ng mga ngipin ng kalaban. Hoy, hindi mo ba ililigtas ang kasama mo? Kahit kaya niyang harapin ang mga Golden Core Stage C Beast sa ngayon, may isang maagang umuusbong na Soul Stage C Beast na dumaan lang. Mukhang gusto nitong kumuha ng bahagi ng nasamsam. Binawi ni Terence ang kanyang palad at humarap sa buong Golden Core Stage nang nakangiti. Isang bagong silang na halimaw sa dagat na nasa yugto ng kaluluwa. Nagulat ang isang ganap na Gold Core Realm Cultivator. Hindi ito ang antas na kaya niyang harapin. Ang lakas ng kanyang kasama ay napigilan sa dagat. Mabuti sana kung makakalaban nila ito ng pantay. Paano nila malalabanan ang isang halimaw sa dagat na nasa orihinal na yugto ng sanggol? Nang malapit na niyang utusan ang kanyang lumilipad na espiritual na halimaw na bumaba at iligtas sila, isang alon ng pressure mula sa isang halimaw sa dagat na nasa bagong yugto ng kaluluwa ang bumangon. Sa rehiyong ito ng dagat, ang isang halimaw sa dagat na nasa bagong yugto ng kaluluwa ay tiyak na isang pag-iral sa antas ng Overlord. Ito ay katulad ng halimaw sa dagat na nasa Golden Core Stage na hinuhuli ni Yubi kanina. Sa teritoryo ng mga halimaw sa dagat na nasa yugto ng pundasyon, ang isang halimaw sa dagat na nasa bagong yugto ng kaluluwa ay isang Overlord. Arg! Tulong! Isa talaga itong bagong silang na halimaw sa dagat na nasa yugto ng kaluluwa. Sinubukan ng bagong silang na kaluluwa na inihagi sa dagat na tumalon sa ere, ngunit hinayla siya pabalik ng isang hindi malamang puwersa. Nahirapan siyang huminga kahit palabas ng tubig, lalo na ang umalis sa tubig. Ang halimaw sa dagat na nasa yugto ng Nascent Soul ay labis na dominanti. Ibinuko nito ang malaki nitong bibig at malapit ng lunukan ng direkta ang maagang tagapagtatanim sa yugto ng Nascent Soul. Ang maagang tagapagtatanim sa yugto ng Nascent Soul na hindi naghintay ng pagsadyap ay natulala sa duguan nitong bibig. Nakalimutan pa niya ang pinakasimpleng depensa at pag-iwas. Kumaibot ang mga labi ni Terence, ang baguhang lalaking ito na nasa maagang yugto ng kaluluwa ay talagang mahina. Kung hindi siya sapat na malakas para manghuli ng mga Golden Core Sea Beast, hindi siya mag-aabalang iligtas ni Terence. Inihagis niya ang isang kamay na nangaagaw ng kaluluwa, at ang orihinal na batang halimaw sa dagat ay tumalikod at lumutang sa ibabaw. Ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay at madaling nabasag ang katawan ng halimaw sa dagat at kinuha ang panloob na kaibuturan. Unti-unting kumalat ang dugo ng orihinal na batang halimaw sa dagat at kinulayan ang buong lugar ng pula. Agad na tumakas ang mga gininto ang batang halimaw sa dagat. Bagamat gusto talaga nilang kainin ang bangkay ng orihinal na batang halimaw sa dagat, ang aura ng orihinal na batang halimaw sa dagat ay hindi agad naglaho, kaya hindi nang ahas ang mga batang halimaw sa dagat na lumapit dito. Ang ganitong pamamaraan ay muling nagdulot ng pagkatulala sa dalawang tao mula sa pang-araw-araw na sekta. Noon lang nila nalaman na hindi talaga mapagkakatiwalaan ang mga chismis. Paano naging katumbas ng lakas na ito ang isang peak Nascent Soul Realm Cultivator? Kahit ang isang peak Nascent Soul Realm expert ay hindi kayang pumatay agad ng isang Nascent Soul Realm Sea Beast, hindi ba? Maraming salamat sa tulong ng senior.
Sa tulong ng kanyang mga kaibigan, sa wakas ay nakabalik na sa kanyang lumilipad na spirit beast ang maagang baguhang soul practitioner at nagpasalamat kay Terence. Ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay, wala lang yan. Hindi mo na kailangang isa puso pa. Sa pagkakataong ito, hahayaan ko na lang. Sa susunod, hindi ka na magiging ganito kaswert. Oo, 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 tama ang senior. Maaalala ito ng mga junior sa kanilang mga puso. Tuluyan nang nawala sa kanilang dalawa ang kanilang dating kay-abangan. Tumango sila at yumuko bilang pagsang-ayon, pagkatapos ay dali-daling nagpaalam at tumalikod upang lisanin ang lugar. Terence, kaya mo pang patayin ang isang orihinal na infant stage si Beast sa loob lang ng ilang segundo, kahanga-hanga ka. Hindi kaya't pumunta ka rito para hanapin ang panloob na kaibuturan ng isang bagong silang na Soul Stage Sea Beast? Nasa sabik na tanong ni Yubi kay Terence pagkatapos umalis ng dalawa. Tumawa si Terence, hindi ako nandito para maghanap ng mga core ng bagong kaluluwa, ito ang lugar kung saan aktibo ang karamihan sa mga Golden Core Stage Sea Beast. Pero ang paggawa ng ganoon ngayon ay isang bagay na magagawa ko. Tama, hindi ba kasama mo ang iyong amo kanina? Nasaan siya? Nasugatan ng aking Panginoon nang makipaglaban siya sa Golden Core Stage Sea Beast. Kaya ko ginamit ang aking inner core para hilahin palayo ang dalawang iyon para magkaroon ng pagkakataon ng aking Panginoon na makatakas. Kumusta na kaya siya ngayon? Nag-aalalang sabi ni Yubi nang mabanggit si Toby. Mabuti na lang at hindi nasaktan si Toby ng mga tao mula sa pang-araw-araw na sekta. Kung hindi, hindi sana basta-basta pinabayaan ni Yubi ang dalawang iyon. Hindi pamilyar si Terence kay Toby, ngunit nagpakita pa rin siya ng sapat na pag-aalala sa katotohanang si Toby ang Panginoon ni Yubi. Malala ba ang pinsala ng iyong Panginoon? Saang direksyon siya nagpunta? Tara na at hanapin na natin ito ngayon. Sumulyap si Yubi sa direksyon kung saan sila nanggaling at sinabing, medyo malala ang mga pinsala ni Master, pero dahil sa ibinigay mong Great Recovery Pill para sa ikalimang baitang, wala dapat maging problema. Bukod pa rito, direktang lilipad pabalik si Master. Kung walang aksidente, dapat ay bumalik na siya sa walang katapusang baybayin ng dagat. Hindi na kailangang mag-alala tungkol sa kanyang kaligtasan. Tumango si Terence matapos marinig ang sinabi ni Yubi, mabuti naman at maayos ang iyong Panginoon. Pero kapag nakaligtas na siya sa panganib, babalik ba siya para hanapin ka? Napag-usapan na namin ito ni Master dati. Kung magkakahiwalay kami, mangangaso kami ng ilang foundation stage si Beast sa baybayin at pagkatapos ay dahan-daang hahanapin sila. Kung hindi talaga namin sila mahanap, magkikita kaming muli pagkalipas ng 3 araw, nahihiyang sabi ni Yubi. Hindi madali para sa kanya na makilala si Terence, at magiging maayos din sana si Toby. Ayaw niyang mahiwalay kay Terence ng ganoon lang. Kung ganoon nga, bakit hindi ka sumama sa akin? Nangangaso pa rin doon si Wei Feng, hindi ako mapakali na hayaan siyang umalis ng mag-isa. Kung babalik ka ng mag-isa, medyo mapanganib. Natigilan si Terence pagkatapos ng ilang pangungusap, parang may tinatago siya. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.